Naman ang gagawin para sa gagawa sa tuhunan, export doon sa Cebu, sa Bohol, Luzon. Baka yung wind for wind ngayon, hindi rin tayo magkinabang. Dahil inaantay na lang natin yung tatayo ng solar power doon sa Lawang, sa likod ng doon sa Wilco, baka yung mini-high doon ng Maho. Meron ng under construction na wind turbine, baka kahit isang kilowatt, hindi tayo bigyan eh. Thank you po dun sa observation po. Tungkol po dun sa ramp-up ng geothermal sa Leyte, mayroon lang isang electric cooperative sa Region 8 na nakakakuha ng part ng kanyang demand doon sa EDC. Ito yung Liego 2. But itong kontrata na ito ay matagal na. It's a long-term contract, 40 years yata na consummate noong 2000. At na-renew na ulit for another 20 years. So that, anong nangyari, yung EDC kasi na-privatize. Dati yung pag-aari ng gobyerno, ngayon nabili ng Lopez. So that, nung nabili ni Lopez, yung kuryente ng geothermal, binibenta sa labas. Nung nagpabidding tayo, nag-submit sila ng letter of intent. Pero nung submission of bids, umatras sila. Pabor sana sa Region 8 kung sila yung mag-supply dahil number 1, renewable energy yan, walang tax, walang VAT. Tama, engineer? VAT pa yan dahil na renewable energy. Yung line rental na pinag-uusapan dito ngayon, minimal sana yan, baka wala pa yan. Wala pa line rental yan. Kung ang nag-supply sa atin ay yung EDC, nasa tumunan. Kasi ang capacity nila, close to 700 megawatt na ngayon yung aggregate capacity. Ang demand lang ng Region 8 ay nasa mga 200 megawatt. Oo, mga 200 megawatt lang yung demand na Region 8. So, sobra-sobra pa. Kaya lang, ayaw nila na during the time na magpapabidding, sumulat sila na hindi na kami sasali. Okay, siguro, tama yung sabi ni Vice Cook, yung mga oligarchs talaga mas nakikita siguro na mas kikita sila kung dalhin sa labas yung kuryente nila. Yan yung reality po. At I think si engineer alam na yan dahil galing din sa power sector siya. Opo. Kanyan po yung... Yeah, pero tama po yun, yung ating observation na mula nung ma-privatize, wala na talaga. So, yung mga huling asset ng gobyerno ngayon, yung nasa Bukidnon na geothermal, na hydro, yung nasa Iligan, inuupos ang privatization, mga ganyan din yung nangyayari sa